Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan yung mga kaganapan nangyayari ho dito sa ating bansang Pilipinas. Yung mga nasalanta ho na bagyo na ang pangalan ay Tino. At itong mga maanumalyang flood control. Sama na ho natin itong mag-asawang demonyo tuloy. Mag-asawang Diskaya. Pati itong alam ko DDS ito eh. Alam ko kampi sa mga DDS ito eh. Pag-usapan ho natin itong si Governor ng Cebu. Si Governor Pamela Bari 4. Alam ko ano ito eh. DDS ito eh. Alam ko kampi ito sa mga Duterte. Kung di ho tayo nagkakamali. Pati itong ating mahal na Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga kababayan, kung sinusubaybayan nyo ho yung istorya ng politika rito sa ating lipunan, lumalabas itong si Pangulong Bongbong Marcos ay may halong may kamalasang nangyari sa kanya eh. No? Hindi kamalasang naging presidente siya, hindi yung kamalasang naglilingkod siya sa atin ngayon. Hindi ganoon eh. Ang ibig sabihin nangyaring mala sa kanya, lumalabas halos lahat ho ng ginawang kapabayaan ni Digong at ng kanyang administrasyon noong 2016 to 2022, mga nangyaring krimen, mga bulilyaso, problema, korupsyon, nakawan. Ang namomroblema ho ngayon, itong administrasyong Marcos, itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ho ang lumalabas eh. Di ba? Naalala nyo ho, di ba, meron isang video itong si Digong na kung saan ay may inilabas ho siya. Na expose sa kanyang press con nung siya presidente. Na aminado siya na may mga korupsyon sa DPWH. Mga substandard na proyekto, mga ghost project, may mga anomalya raw dyan, may mga nakawan, may mga korupsyon. Pero, after ho nung press conference na yun, wala naman ho siyang inutos sa Senate niya, sa Congress, na nung time na yun, mag-imbestiga. Or gumawa ng, hindi man lang siya gumawa ng isang grupo. Katulad ho ng binuo ni Pangulong Bongbong na ICI, na kung saan, mag-iimbestiga doon sa inexpose niyang may corruption daw doon sa DPWH noong panahon niya. Hindi katulad dito ni Pangulong Bongbong, talagang tinutuon niya yung nasa huling zona niya. Kita niyo naman yung nangyayari ngayon, mga kababayan. Marami hong sinasalo ngayon, pinoproblema si Pangulong Bongbong sa mga nagawa ng administrasyon Duterte, pati yung pogo na yan. Pati yung kaso niya na war on drugs sa extrajudicial killing na may crimes against humanity. Na nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng proseso sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang lumalabas, parang siya ang nagpakulong kay Digong. Sinalo niya lang naman yung kasong yan. Excuse me. Kasi bago naging presidente si Pangulong Bongbong noong 2022, naipal na ho yung kaso na yan ni dating Senador Antonio Trillanes. Nagkataon lang na dito kay Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon na ng linaw ang kasong yan. Ngayon mga kababayan, pati itong mag-asawang Diskaya umamin na nagsimula sila sa DPWH makatanggap ng mga proyekto, malaking engagement na proyekto dito sa bansang Pilipinas. Noong 2016. Tapos yung sabit din sa maanumalyang flood control, si Mark Villar na senador ngayon, na dating kalihim, sekretary ng DPWH, siya rin ang nag-appoint niyan. At itong dating district engineer ng Bulacan, yung ano ba pangalan ng hayop na yun? Basta yun na yun. Ang nag-appoint si Mark Villar nung siya ang kalihim sekretary ng DPWH. Si Alcantara.
Oh. Si Bernardo, dating undersecretary ng DPWH. Naging undersecretary siya ng DPWH sa baba ni Mark Villar at ng administrasyon Duterte kay Digong. So, sumalo lang to si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ha? Okay mga kababayan, marami hong nagulat na shock. Pati itong si Karen Davila na may programa ho dyan sa ANC na kung saan na-shock, nagulat ho sa sagot. At pinagtapat nitong alam kong DDS na ito eh, si Governor Pamela Baricuatro. Siguro, nagpakatotoo lang. Hindi naman siguro ang mindset nito, hindi naman porkit maka-Duterte ako, ibig sabihin sa panahon ngayon ang kakampihan ko pa rin. Ang mga Duterte, hindi ko ipagtatapat na sa kanilang galing ang mga substandard, galing sa administrasyon nila ang mga ghost project dito sa aming lugar, dito sa Cebu. Hindi naman pwedeng gano'n. Ano yan? Ang iisipin na lang nito ni Governor Pamela Baricuatro ang kalagayan ng mga Duterte. Mapahalaga ng kanilang mga pangalan, hindi masira kaysa sa kanyang mga nasasakupan na taong bayan. Pakinggan nyo ito mga kababayan. We don't have the numbers yet, Karen. We're still in the process of determining the numbers for now. Okay. Yes. All right. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. So this got over close to 23,000 shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost? You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. So yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. And yet ito yung nangyayari sa amin. Oo. Matanong ko lang. Karen, yung Tino is worse than Odette. In terms of rainfall. Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Tino, grabe, yung flooding talaga. Okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100 days. Have you or your team ever seen the flood control projects in Cebu Province? Kasi tama kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu Province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But, yes. Can you share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? I think it's for ICI to divulge the information that we have submitted. But definitely, yeah. No, tuloy niyo, ma'am. But definitely, we have seen, projects here in the province na, I should say, mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province? Yes, Karen. Oo. And who were the contractors? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Hightone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects, no, na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost
or substandard in Cebu Province? Yes, Karen. Wow. Okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind, without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the Okay. details. All right. you. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is I- responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So, So- has it been many years that the past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? I Ilang suppose- taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019. Yeah, 2019, yes. So, I mean, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen. Ayan, maliwanag mga kababayan, no? Tinanong ho ni Karen Davila dito ho kay Governor Pamela, Bari 4, kung panahon ba yan ng mga Duterte? Hindi niya na sinabing panahon ng mga Duterte, sinabi niya na lang 2019. Siguro, medyo nahiya pa rin siya. Kaso wala kinakailangan niya talaga pagtapat Ang katotohanan, nagpakatotoo lang siya Kahit ba kampi pa to sa mga Duterte sa ibang issue, ang pinag-uusapan na ho rito, ang kanilang lugar. Ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga netizen. 2019, panahon ng ano yan, sorry. Panahon ng administrasyon Duterte. Kita nyo, ano? Lumalabas ho, mga kababayan, lahat ng bulilyaso, nakawan, korupsyon, mga ghost project, substandard na proyekto, dyan sa flood control, nung panahon ni Digong. Ang sumasalo ngayon, namomroblema ngayon ang administrasyong Marcos. Actually, si Pangulong Bongbong Marcos ho, wala akong tigil ang paglibot, sa mga nasalantaho ng Bagyong Tino. Siguradong masusundan pa ngayon yan kasi may mga masasalantaho, na lugar. Ngayong may Bagyong Uwan. Actually, humingi ho ng tawad si Pangulong Bongbong Marcos sa mga residente ho ng Cebu na kung saan, umabot na ho sa 200 mahigit ang mga namatay. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, dapat itong mga namamatay na yan dahil sa ghost project na yan, ipatong yung mga kaso na yan doon sa mga kontraktor na kung saan dapat may proyekto sila ron pero ghost project nila. Ano lang ho yung may nag-message lang about sa bagyo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.